May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala. Nakapaloob po sa ating saligang batas ang tungkulin ng Estado na magbigay ng libreng edukasyon sa mga mamamayang Pilipino. Kasama sa tungkuling ito ay bigyan ng regulasyon ang mga pampubliko at pribadong eskwelahan para magsilbing gabay sa kani-kaniyang panuntunan upang ganap na maipatupad ang alituntunin ng pamahalaan na bigyan ng maayos na edukasyon ang mamamayang Pilipino. Nakasaad po sa Artikulo 10, partikular sa section bilang isa ng 1987 Philippine Constitution ang mga sumusunod na probisyon. Section 1. Dapat pangalagaan at itaguyod ng Estado ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan sa mahusay na edukasyon sa lahat ng antas at dapat magsagawa ng angkop ng mga hakbang upang matamo ng lahat ang gayong edukasyon. Makikita po sa mga nabanggit na probisyon ang pangunahing tungkulin ng Estado na pangalagaan at itaguyod ang karapatan ng lahat ng mamamayan na hindi lamang mabigyan ng edukasyon kundi ng isang mahusay na edukasyon sa lahat ng antas. Nang dahil sa tungkulin nga ito ng Estado ay pinahayag din sa ating saligang batas ang mga angkop na hakbangin na dapat isagawa ng Estado upang maitaguyod ang karapatan ng mga mamamayan sa maayos na uri ng edukasyon, kung kaya ang sabi ng ating saligang batas ay ang Estado ay dapat na Una, magtatag, magpanatili at magtustos ng isang kompleto, sapat at pinag-isang sistema ng edukasyong naaangkop sa mga pangangailangan ng sambayanan at lipunan. Ikalawa, magtatag at magpanatili ng isang sistema ng libreng pambayang edukasyon sa elementarya at high school. Hindi bilang pagtatakda sa likas na karapatan ng mga magulang sa pag-aaruga ng kanilang mga anak. Ang edukasyong elementarya ay sapilitan sa lahat ng mga batang nasa edad ng pag-aaral. Ikatlo, magtatag at magpanatili ng isang sistema ng mga kaloob na scholarship, mga programang pautang sa estudyante, mga tulong na salapi at iba pang mga insentibo na dapat ibigay sa karapat-dapat na mga estudyante sa mga paaralang publiko at pribado, lalo na sa mga kulang palad. Ikaapat, pasiglahin ang di-formal, informal at katutubong mga sistema ng pagkatuto at gayon din ang mga programang pagkatuto sa sarili ng pag-aaral at pag-aaral sa labas ng paaralan, lalo na yaong tumutugon sa mga pangangailangan ng pamayanan. At ikalima, mag-ukol sa mga mamamayang may sapat na gulang, may kapansanan at kabataang nasa labas ng paaralan ng pagsasanay sa sibika, kahusayang bokasyonal at iba pang mga kasanayan. Article 10, Section 2 of 1987 Philippine Constitution. kabahagi rin ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na sila ay mabigyan ng sapat na pag-aaral sa kung ano ang isinasaad ng saligang batas, kung kaya kinakailangang maituro ito sa lahat ng mga institusyong pang-edukasyon sa ating bansa at maisama ito sa kurikulum. Ang layo nito ay upang isakatuparan na maikintal ang pagkamakabayan at nasyonalismo sa bawat mamamayang Pilipino. Kapag ang isang mamamayan ay mayroong pagpapahalaga sa kanyang bayan, ay maisa sa katuparan nito ang pagbibigay ng lubos na pagmamahal sa sangkatauhan, paggalang sa mga karapatang pantao, at pagpapahalaga sa mga gampanin ng mga pambansang bayani sa historical na pagpapaunlad ng bansa. Igagalang, isa sa katuparan niya ang mga karapatan at tungkulin ng pagka-mamamayan. Yun pala! At ito po
ang ating #Palanos Manood. Magtanong para matuto. May tanong ka ba o problemang legal? Huwag ka nang mag-alala, pagkat may pala